Grabe. Di ko ina-expect na itong September 2025 na mga journal entries ay ito na yung huli. Akala ko nga may isa pa pero ito na pala yung pinakahuli at ang layo na rin ng narating ko 2000 kasi mga panahon na to kahit pa paano napakabagsak ko. Ganun pa rin naman yung nararamdaman ko, bagsak pa rin ako pero tutusin naman kumpara naman dito at least malayo na yung narating ko kahit alam kong malayo pa yung tatahakin ko. Dito sa lugar na to, madalas akong nagjo-journal. Meaning, madalas ko ditong kinakausap si Lord, nasasarili yung utak ko. At syempre, in general terms, kumbaga, dito na rin ako madalas nagdadasal. Alam ko mahirap makita, pero pag nakikita nyo kasing gumagalaw yung mga tao, wala lang, ang ganda. Marirealize nyo na ang laki ng mundo tapos ang liit lang ng kung ikaw. Pero syempre, special ka. Ang buong passage natin ay manggagaling dito sa 1 Timothy 2 na kung saan ang pinaka-context dito ni Paul ay meron nang nangyayari kasi nung mga panahon na yan na disorder sa church at gusto lang niyang ituro ng maayos yung public worship. At kung babasahin siya ng maigi, literal na para siyang instructions kung paano siya magdasal, kung paano kayo magkaisa yung mga Christians, brothers and sisters ng walang away at gulo, kumbaga. Ang panimula nga dito ni Paul sa 1 Timothy 2:1, first of all, then I urge that supplications, prayers, intercessions, and thanksgivings be made for all people. Kumbaga, sinasabi na niya agad na lahat ay ginawa para sa lahat ng tao. Kumbaga, walang kahit anong genders, race, yun yung pinaka-point niya. Kasi nga, gusto nga niya ng order pagdating sa public worship. At literal nga na walang away. Bahay, lalaki, pantay tayong lahat pagdating sa prayers. Mahirap kasi sa akin na gawin ng mga part na yun, pinaka-struggle ko talaga ay pagdadasal. Lalo na sa malilit na bagay. Para sa akin talaga, kung magdadasal na lang ako, bakit hindi pa dun sa malalaking bagay? At isa pa, syempre yung puso ko, medyo nahihiya pa rin siyang magdasal at lumapit sa Diyos kasi ako rin mismo iniisip ko na malaki pa yung pagkukulang sa akin, sino ba ako para kumausap kay Lord. Pero hindi nga dapat ganun yung mindset na kahit pa paano ngayon, malaki naman na yung pinagbabago. Yung mga malilit na bagay ngayon na pagdadasal ko na. At yung pinakamahirap pa nga dyan dati, yung tipong pagdadasal ko pa iba. Kasi kung sa sarili ko nga hindi ko mapagdasal yung mga gusto kong bagay, lalo na yung malilit na bagay, kahit alam kong napakabigat na para sa akin, nahihiya pa rin ako kasi parang maliit pa rin siya para sa akin. Paano ko pa pagdadasal yung iba? Kaya yun yung hinihingin ko dati ng conviction. Kumbaga, Lord, kung pagdadasal kay iba, gusto ko yung tamang paraan. At siguro nga, nasakto na yan yung nabasa ko nung mga panahong nag-journal ako niyan. At ang video naman to ng pruweba na meron nga nangyayari sa progreso ng pagdadasal ko para sa iba. Kasi para na rin to sa lahat ng tao na nakakanood ngayon. Kasi sabi niyo lang si Lord, pagdadasal ko sa inyo na magkaroon kayo ng conviction na kausapin si Lord at sabihin lahat ng mga bagay na hindi nyo kayang sabihin sa iba. Kumbaga, pwede naman repentance, pwede rin surrender kung ano yung pinaka bagay sa sitwasyon nyo sa ngayon. Dahil ang pagdadasal, sabi ni Paul, ayon dito sa 1 Timothy 2:3, this is good and it is pleasing in the sight of God, our Savior. Kaya kahit gaano mo ikahiya yung sarili mo sa harap ng Diyos, yun pa rin talaga yung kanyang inuutos na magdasal, kausapin siya. I mean, isipin nyo dahil lang sa pagdadasal at sa pananampalataya kay Lord, si Jello, GIP na. Diba? Hindi ko na alam kung ano pang mga milagrong pwede kong masabi patungkol doon. Narinig nyo na ba na yung kwento kung pinanood nyo nga yung video patungkol doon kung paano na-promote ako at paano nga siya naging GIP dahil lang yun sa pananampalataya. Gumagana ang pagdadasal, manampalataya lang talaga kayo. At ngayon nasasabuhay na yung mga milagrong yun, saksi kayo, diba? Ang milagro nangyayari yan araw-araw. At sinabi ko na yan dati. At ito na yung pinaka-pruweba na nangyayari yun. Kasi sinulat ko lang yun sa journal. Pero hindi ko na alam kung ano pang magiging pruweba. Tsaka, libre lang naman ang pagdadasal. Sobrang libre lang. Lahat naman tayo may access kay Lord through the Holy Spirit dahil nga sa sacrifice ni Jesus Christ. Tapos malinaw na sinasabi dito ni Paul sa 1 Timothy 2:5-6
na for there is one God and there is one mediator between God and men, the man Christ Jesus, who gave himself as a ransom for all, which is the testimony given at the proper time. Yung sinasabi ko kanina, yung sins natin ay pinagbayaran na ni Jesus Christ sa sarili niyang dugo. Si Jesus na ang nagbayad para sa sins natin, lahat ng tao. Ibig sabihin nun, malaya na tayo. Sinabi naman din dyan ng malinaw ni Paul na talagang one mediator between God and men. Yun nga si Christ Jesus. Kaya nga nagkaroon tayo ng access kay Lord sa pagdadasal through the Holy Spirit kasi nga yung sacrificial blood ni Jesus Christ. Medyo malalim siya na topic kung iisipin nyo. Pero kapag binasa nyo to tapos kahit pa paano inaaral nyo na yung Bible, yun din yung pinaka-point. I mean, yun yung simplest point. Ang intindi ko dyan, siguro dahil noong mga panahon ng Old Testament, wala pang empathy yung mga tao kasi wala pa silang Holy Spirit, kaya di rin natin maiintindihan. Ngayon kasi feel ko yung Holy Spirit yung empathy. Kaya sino ba naman tayo para hindi papiliin yung kapayapaan na ipinagkaloob sa atin? Ang init. Grabe, naliligo ako ng pawis habang nagtitestimony. Grabe. Dahil ang pinaka nag-reflect talaga sa akin na sinabi dito ni Paul sa buong passage na to, itong 1 Timothy 2:8 na sinasabing, I desire then that in every place the men should pray, lifting holy hands without anger or quarreling. Nabanggit ko nga na talagang ang context dito ni Paul ay patungkol sa orderly worship at syempre yung conduct na nire-reflect yung gospel. Pero syempre, noong mga panahon nga na yan, gusto ko lang talaga ng peace, lalong-lalo na sa puso ko. At alam kong makakamit ko yun sa pagdadasal, pag-usap kay Lord, at pagkakaroon ng matinding pananampalataya. Despite nga ng suffering, despite ng mga pinagdadaanan. Isang kakaibang milagro lang talaga na sinulat ko pa rito sa journal entry ko na to na sana yung senior na position sa akin na talaga. Pero ang galing lang na nandito ako sa future tapos nakuha ko na siya dahil pinili ko na rin kasi yung path ng righteousness. Yung puso ko nagkaroon na ng synchronization sa part na acceptance na siguro ito na nga talaga yung kailangan kong lakarin na daan para mas lalo ko pang makilala si Lord. At syempre, hindi ko rin naman maintindihan yun kapag maliit lang yung responsibilidad at yung technically yung power na meron ako. Kaya syempre, para mas lalo ko pang mapatunayan na yung puso ko talagang kay Lord, edi yung ganong klaseng responsibilidad, kinuha ko na. At ngayon masasabi kong ang hirap pala. First of all, then I urge that supplications, prayers, intercessions, and thanksgiving be made. Oh my gosh.